So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Plop Noisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is about na naman to kay Yusek Cabral. So, ang video to is from Kaalam PH. So, meron ito pamagat na lagot na nagpatahimik kay Yusek Cabral na kilala na, question mark. So, yan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction din kayo na din bahalang umusga. So, bago natin simulan Kaalam PH, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, like, comment, share, subscribe. So, again, ang pamagat ng video ito, lagot na nagpatahimik kay Yusek Cabral na kilala na, question mark. So, nag-viral kasi siya like 150,000 views. So, maraming interesado dito. So, panonoorin lang din natin and then kayo na lang din bahalang umusga. So, again, Kaalam PH, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. That the pieces of evidence that were gathered, so tearing every pieces of evidence and every footages, pati itong mga forensic natin na lahat ng electronics, lahat ay mag-correlate na. Sa nakaraang araw, naging mainit na usapan ang sinapit ni dating Yusek Cabral. Hindi lang dahil sa lugar kung saan siya natagpuan, kundi dahil sa mga detalyeng unti-unting lumalabas habang tumatakbo ang investigasyon. Yun. Sa umpisa, ang dating ng balita ay parang isang aksidente lang na nangyari sa isang delikadong kalsada. Pero habang pinapakinggan ang mga pahayag at tinitingnan ang mga galaw bago ang insidente, mas lalong nagiging mabigat ang pakiramdam na may hindi tugma sa kwento. Kaya ang tanong ngayon, ano nga ba talaga ang nangyari bago siya tuluyang nawala at bakit may mga detalyeng hindi pa rin maipaliwanag hanggang ngayon? Oo nga eh. Parang may nakikita din kasi ako na parang kinukumpara nila na bakit yung sa mga larawan daw, itim yung tsinelas tapos nung nahulog na, biglang nakacracks ng pink. Tsaka nakacracks pa talaga. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Like the video. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Yun, Dahil comment down below. bagay na ito sa aming content creators. Ayun. Maraming salamat po. Si Yusek Cabral ay huling nakita sa Cannon Road, isang kalsadang kilala sa matatarik na bangin at mataas na panganib, lalo na kapag gabi. Ayon sa ulat, kasama niya noon ang kanyang driver. Dito pa lang, nagsisimula na ang mga tanong dahil hindi ito simpleng biyahe lang. May mga kilos na hindi pangkaraniwan at may mga desisyong mahirap intindihin kung iisipin sa normal na sitwasyon. Tama. Batay sa salaysay ng driver, ilang beses daw niyang pinagsabihan si Cabral na huwag umupo sa konkretong guardrail dahil delikado ito at pwede niyang ikahulog. Ngunit ayon sa Diba? Parang dun pa lang, alam na ng driver, diba, na delikado. Tapos iniwan niya pa. Diba? Tapos yun nga, may mga kasi, interview si Cabral dati na yung niya, some kind, kinakatakutan niya. So heights. So takot siya sa heights, Tapos dun siya nakaupo. So yeah. kanya, hindi raw nakinig si Cabral at nagpatuloy pa rin sa pag-upo roon. Makalipas ang ilang sandali, may mga pulis umanong nagpaalis sa kanila dahil bawal ang magtagal sa lugar. Kaya nagpa siya silang umalis at dumiretso sa isang hotel. Bandang 2:30 ng madaling araw, nag-check-in sila sa hotel. Para sa marami, dito nagsimulang maging kakaiba ang kwento. Kung 10 oras na ng gabi at galing na sila sa isang delikadong lugar, bakit kailangan pang bumalik? Ayon sa driver, iyon daw mismo ang gusto ni Cabral. Bandang 3:00 nang magsila sa Cannon Road. Pagdating sa lugar, bumaba si Cabral at muling umupo sa guardrail. Sinilip pa raw siya ng driver at nakita niyang naroon pa ito. Ang sabi raw ni Cabral, iwan muna siya at balikan na lang pagkatapos. Kaya iniwan siya ng driver sa madilim at halos walang tao na lugar. Dito napapaisip ang marami dahil hindi raw karaniwan na iwan ang isang kasama sa ganoong sitwasyon, lalo na kung alam mong nasa loob ng sasakyan ang kanyang bag at cellphone. Tama. Makalipas ang halos 1 oras, Diba? Kasi talaga parang, ewan ko lang din. Siguro kung so, pwede bang natin gamitin yung word na yan? Diba? Siguro kung mag-ES na yung tao, diba? Pero, ewan ko, I think sapat naman siguro yun para mag-gets nung tao, diba? I mean, nung driver na may something na gagawin. Diba? Like, babae siya, tapos iiwan mo siya dun. Diba? Dun pa lang Diba? Kahit sabihin mo na hindi pampang yun, pero madilim or delikado or I mean, walang tao masyado. Diba? Kahit hindi siya pangpang, dapat di mo pa rin siya iwan doon, diba? Like, pwede mo naman siguro, pwede kang mag-insist na, ma'am, di talaga kita pwedeng, iwan dito kasi, ako yung, mananagot if ever, may masamang mangyari sa'yo. Diba?
Pwede din yon. Lik ang driver sa lugar. Hinanap niya si Cabral at sumilip sa bangin pero ayon sa kanya, natakot siyang lumapit pa dahil baka siya naman ang mahulog. Sinuyod niya raw ang paligid at nagtanong sa ilang tao pero wala siyang nakita. Bumalik pa siya sa hotel para tingnan kung nakabalik doon si Cabral ngunit wala rin doon. Lampas alas 5 na ng umaga nang bumalik siya sa Cannon Road at doon na siya humingi ng tulong sa mga pulis. Nang bumalik sila sa lugar na may dalang ilaw, saka raw natagpuan si Cabral sa bangin. Dahil dito, itinuturing ngayon ng mga autoridad ang driver bilang person of interest, hindi dahil may patunay na agad, kundi dahil siya ang huling nakasama at may mga bahagi ng kwento na kailangang linawin. Matapos lumabas ang unang mga detalye ng investigasyon, nagsimula namang umikot ang mas mabibigat na usapan. Hindi na lang ito tungkol sa lugar at oras ng insidente, kundi pati sa mga posibleng dahilan kung bakit siya naging sentro ng ganitong pangyayari. Dito na pumasok ang mga hinala at teorya na ngayon ay pinag-uusapan sa iba't ibang panig. Ayon sa mga kumakalat na impormasyon, may sinasabing may hawak daw si Yusek Cabral na isang computer. Hindi ito ordinaryong gamit lang dahil sinasabing naglalaman ito ng mga sensitibong dokumento, kabilang na ang listahan ng mga proyekto at mga taong sangkot sa malalaking pondo ng ahensya. Dahil dito, may mga nagsimulang magtanong kung may mga impormasyon ba siyang alam na hindi dapat lumabas sa publiko. Sa ilang pahayag na lumabas online, may mga nagsabi na parang may mas malaking larawan ang nangyayari. May isang mambabatas pa nga ang nagsabi na tila may kakaibang amoy ang buong kwento na parang may hindi tugma kapag pinagdugtong-dugtong ang mga pangyayari. Para sa iba, ang nangyayari raw ay parang isang seryeng pampolitika na unti-unting naglalantad ng mga lihim. 'Di ba? Yan talaga yung yan talaga yung isa sa pinaka-concern ng taong bayan. Kaya nga parang ang din pakinggan siguro kung sasabihin ng otoridad na kakapanood ng 'di ba, ng mga Korean crime drama, something like that. Kasi yun nga, 'di ba, yung mga drama naman na yan or mga pelikulang yan, sometimes nagbe-base naman yan sa nangyayari sa totoong buhay. 'Di ba? Tsaka pwede din yung i-copycat ng mga ng mga tao, 'di ba? Like for example, napanood nila sa movie yan, na ganyan pala yung way. Pwede nilang i-copycat yan. 'Di ba? So hindi malabo na kung ano yung mga napapanood natin sa pelikula, yun din talaga yung mangyayari sa totoong buhay. Kasi pwede nilang i-copycat yun eh. Or yung mga movie na yan, nagbe-base yan sa totoong nangyari sa totoong buhay. Tama ba? Yeah. May mga naniniwala na ang pagkamatay ni Yusek Cabral ay posibleng may kinalaman sa pagtatangkang patahimikin siya. Hindi ito opisyal na pahayag, kundi haka-haka na lumalabas dahil sa kanyang posisyon at sa mga dokumentong sinasabing hawak niya. Ang tanong ng marami, sino ang matatakot kung may magsalita tungkol sa mga nangyari noon at saan napunta ang malalaking pondo ng gobyerno? Lumabas din ang usapin tungkol sa isang distrito sa Davao na umano'y nakatanggap ng napakalaking pondo para sa mga proyekto noong mga huling taon ng nakaraang administrasyon. Nako. Ayon sa kumpirmasyon ng ilang opisyal, umabot daw sa mahigit 50 bilyong piso ang inilaan sa iisang distrito lamang. Para sa karaniwang mamamayan, mahirap intindihin kung paano napunta ang ganitong kalaking halaga sa isang lugar, habang ang ibang probinsya ay hirap na hirap makakuha ng pondo kahit para sa simpleng tulay o kalsada. 'Di ba? Sobrang iniiyak nila yung 150 million daw ng mga congressman. 'Di ba? Kasi kapalit daw ng 'di ba? Pumipirma sila para makakuha lang ng 150 million. So parang minamakmak nila ngayon yung mga congressman na kesyo ganyan. Mukha kayong 150 million, 'di ba? Hindi tama 'yan. Para lang maalokitan kayo ng 150 million. Pero sa kanila naman, yung manok nila inalokitan ng 50 billion I think 51 billion, correct me if I'm wrong. 'Di ba? So mas tuso 'yun. Pero syempre din nila titingnan 'yun. Hindi sila eh. Hindi rin nakaligtas sa usapan ng ilang proyekto sa Baguio, partikular ang mga may kinalaman sa rock netting. Dito naman nadawit ang pangalan ng isang kongresista na sinasabing malapit sa mga taong may impluwensya. Nang mabalitang na-freeze ang kanyang mga asset, mas lalo pang uminit ang mga tanong at hinala ng publiko. May mga nagbalik tanaw din sa mga reklamo na isinampa ilang taon na ang nakalipas. May mga aligasyon na noon pa man ay may mga isyong inireklamo sa ombudsman pero tila walang malinaw na naging galaw. Kaya para sa ilan ang tanong ay kung bakit ngayon lang tila nagiging seryoso ang mga investigasyon at bakit ngayon lang naglalabasan ang mga pangalan. Sa gitna ng lahat ng ito, may nagsasabing ang kasalukuyang administrasyon ay nagsasagawa raw ng paglilinis sa sistema. Ayon sa ganitong pananaw, ang mga dati raw na hindi nagagalaw ay ngayon ay unti-unti nang nasisilip. Tama. Kapag ang mga pera at ari-arian ay nasasailalim na sa pagsusuri, doon daw Kaya nga nung sinabi nila like gawin nating example yung kay Escudero yung depensa naman kasi ng mga DD sa part na yan na parang napaka-imposible na papasok si Escudero dyan, gagawa siya ng kalokohan sa ilang dekada niya sa politika.
ngayon pa talaga siya ngayon pa talaga siya gagawa ng kalokohan. 'Di ba? So yun lang yung tinitingnan nilang angle. Pero why not, 'di ba? Tingnan din natin yung other side na what if, 'di ba? What if ngayon lang talaga siya nabuko kasi merong naglakas loob na bukuhin yung mga yan. Kasi syempre, kung sasabihin mo na sobrang tagal niya na sa industriyang yan or sa mga gawaing ganyan, meaning sobrang grabe na yung galamay niyan. Diba? Hindi natin sinasabi na totoo talaga yung mga akusasyon kay Escudero, pero pwede siyang mangyari. 'Di ba? Hindi niyo pwede sabihin na parang bakit ngayon lang, 'di ba? Bakit ngayon lang talaga sa administrasyon niyo talaga saka siya magkaka-issue? 'Di ba? Baka kako ngayon lang siya nagka-issue kasi ngayon lang ngayon lang may naglakas ng loob. Kasi kita niyo naman yung mga politikong yan, puro naman yan babalimbing talaga every administration eh. 'Di ba? It's just ngayon lang talaga. Ewan ko kung pinili nila na sumugal dito sa sa mga Duterte. Siguro pinangakuan. Hindi natin alam. 'Di ba? Simulang lumabas ang takot at pagkilos ng mga may itinatago. Habang patuloy na pinag-uusapan ang mga pangalan na posibleng may koneksyon sa kaso, mas lalo pang nagiging magulo ang kabuuang larawan. Umiikot ngayon ang diskusyon sa ilang personalidad na matagal nang nasa mundo ng politika. May mga nagsasabing may ugnayan umano ang ilang opisyal sa isa't isa. At may mga aligasyon na may mga taong tila hindi agad kumilos kahit may mga seryosong tanong na kailangang sagutin. Sa ngayon, malinaw na ang mga ito ay mga komento at opinyon pa lamang, pero hindi maikakaila na nakakadagdag ito sa bigat ng issue. Isa sa mga madalas banggitin ay ang papel ng lokal na pamahalaan sa lugar kung saan nangyari ang insidente. May mga nagtatanong kung sapat ba ang naging aksyon ng mga namumuno roon o kung may mga bagay ba na sadyang hindi agad pinansin. Para sa ilan, ang pakiramdam nila ay parang may mga taong mas piniling manahimik kaysa magsalita. Ngunit muli, wala pang malinaw na patunay kung ito ba ay kapabayaan o bahagi ng mas komplikadong sitwasyon. Sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang paulit-ulit na binabalikan ng mga tao at iyon ay ang posibilidad na may naganap na hindi pangkaraniwan. Marami ang naniniwala na hindi ito simpleng insidente lamang. Kapag pinagdugtong-dugtong ang mga detalye, may mga bahagi ng kwento na tila hindi nagtutugma. Isa sa pinakabinibigyang pansin ay ang salaysay ng driver at ang mismong kilos ni Jose Cabral bago ang insidente. Ayon sa mga lumang video at pahayag na muling lumabas, malinaw na may takot si Cabral sa matataas na lugar. May mga 'Di ba? Ito 'yon. Ito yung parang phobia bang tawag diyan, 'di ba? Na sinabi ni Cabral na takot siya sa heights tapos bigla siyang doon tatambay sa heights. 'Di ba? nagsasabing mayroon siyang takot sa bangin at sa mga matataas na posisyon. Kung ganito ang kanyang personal na takot, natural na magtatanong ang marami kung bakit siya pupunta sa isang lugar na kilalang delikado at may matarik na bangin lalo na sa 10 oras ng gabi. Dito pumapasok ang pagdududa ng publiko. Kung alam mong takot ka sa ganoong lugar, bakit mo pipiliing bumalik doon? At kung sinaway ka na ng kasama mo, bakit mo pa ipipilit ang sarili mo sa isang sitwasyong alam mong may panganib? Ang ganitong mga tanong ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi basta tinatanggap ang paliwanag na aksidente lang ang lahat. Tama. Mayroon ding nagsasabi na mahalagang tingnan ang mas malaking konteksto. Sa kasalukuyang administrasyon, malinaw na may sinasabi ang pamahalaan tungkol sa paglilinis ng sistema at paghabol sa katiwalian. Para sa iba, posibleng may mga taong kinakabahan dahil sa mga investigasyong ito. Kapag may mga dokumento o kaalamang pwedeng magbunyag ng mga maling gawain, hindi malayong may mga gustong pigilan ang paglabas ng katotohanan. Sa ganitong mga kaso, hindi agad lumalabas ang buong sagot. Tsaka din kasi yan yung yung nangyari kay Cabral kasi, pwede na siyang maging example doon sa mga involved ba talaga. 'Di ba na kapag kayo talaga magsalita kayo, ganito yung sasapitin nyo. Kaya, yun, mas lalo tuloy nating na parang mas mahihirapan dito yung otoridad or mas mahihirapan tayo na tukuyin talaga kung ano yung mga katotohanan ng gusto nating malaman Kasi yun nga, habang may mga natsuchugi na involved dito, is yun naman yung takot ng mga gusto sanang mag-whistleblower, mag-witness or whatsoever. 'Di ba? Hindi na nila gagawin yun kasi yun nga, natatakot na sila eh. Yeah. Madalas, dahan-dahang nabubuo ang kwento habang may mga testigo, ebidensya at mga ulat na sinusuri. Ang mahalaga ngayon ay hindi basta husgahan ang sinuman, kundi tiyakin na ang lahat ng detalye ay masusing iniimbestigahan. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw na ang kasong ito ay parang isang malaking palaisipan. Bawat piraso ng impormasyon ay may dalang bagong tanong. At sa gitna ng lahat ng haka-haka at opinyon, nananatiling mahalaga ang isang bagay. At yun ay ang buong katotohanan ay kailangang lumabas, gaano man ito kahirap o kabigat para sa mga sangkot.
Kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon, maniniwala ka ba agad sa unang kwento na maririnig mo o hihintayin mo munang lumabas ang lahat ng detalye bago ka magpasya kung ano talaga ang totoo? I-share mo naman ang opinion mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito. Yun. So, yun lang naman. So, again, ang video to is mula kay Kaalam PH. Susuportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinas, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, ito naman yung panghuling tanong ni Kaalam PH dito na mas pipiliin mo ba na matapos yung investigation? Siyempre, doon talaga tayo hanggang sa matapos yung investigation. Siguro sa ngayon, parang hindi pa lang talaga tayo nasa-satisfy sa kung ano yung mga nakikita natin siguro kasi yun nga, parang nagbago na kasi yung pananaw natin pa rin na parang dati, maniniwala tayo agad na okay, tsugi na, 'di ba? Kinuha yung sariling buhay. Pero yun nga, nung malaman natin yung issue, same nung nangyari nung kay Maslog na pineke yung death niya, di ba? Is parang isa din yun sa nagbigay ng sa atin na, what if fake death or whatsoever. Di ba? Kasi syempre, yung nangyari din is parang, hindi siya weird. Basta parang kaduda-duda din talaga na, yun nga, afraid of heights ka pero dun ka nakatambay. May kasama ka sa ng driver pero iniwanan ka. Diba? So, sobrang daming possibilities. Diba? Alam nyo yung ganyan para na doon talaga sa madilim. Siyempre, hindi din natin pwedeng baliwalain. Do hindi natin hinuhusgahan talaga yung driver. Pero, yun nga, parang mapapatanong ka lang din. Diba? Na parang, ano ba talaga yung nangyari dito? Which is, mahihirapan tayong kunin yan kasi tsugi na nga yung tao. Wala na si Cabral. Wala na magkikwento. Diba? Anong tawag dyan? Dead tell no tale, something like that ba? Correct me if I'm wrong. Basta parang ganyan. 'Di ba na wala na tayong magkukuha sa deads. So kaya nga yung ibang mga murder crimes is nalulusutan nila kasi yun nga sobrang clean. And then yun nga isa din sa pinagdududahan din kasi ng mga kababayan natin. Yung sobrang clean, 'di ba, na parang to the point daw na parang tanggap agad, di ba? Yung husband is parang hindi na nag-i-insist na i-autopsy pa. Like, parang sure na talaga siya na, okay, yan na. Si yan, wife ko yan. Something like that. Di ba? Yan yung isa sa rason kung bakit pinagdududahan. Di ba? Tsaka, naman to si Cabral naman, hindi naman to siguro putyo-putyo lang na hindi siya capable, di ba, na mag-fake death. Kasi mapirang tao yan. Di ba? Maraming pwedeng gawin yan. Diba? Kaya nga, gustuhin man natin o sa hindi, wala. Lalaruin talaga to. Sa maglalaro talaga yung isipan ng mga kababayan natin sa part na to. Kasi yun nga, nadala na tayo nung nangyari kay Maslog na ay anak ng Tokwa, meron pala talagang fake death na nangyayari. Diba? Yung akala natin dati na sa pelikula lang nangyayari na pala sa totoong buhay kasi yun nga, parang kinakapikat nila yung nangyayari sa pelikula. Diba? Which is hindi naman talaga malabo na mangyari yun. Diba? Kasi yung movie, nabibigyan yung yung mga criminal na ano yung gagawin nila. Diba? Yung iba naman, true story. So meaning, yung movie mismo, yung nag-adapt ng story na yun na nangyari sa totoong buhay. So kumbaga, cycle lang siya. Diba? Yung movie, nangunguha siya ng mga nangyayari sa totoong buhay. Yung mga nasa totoong buhay naman, nangunguha sila ng mga nangyayari sa movie. Which is, hindi siya imposible. Kasi posible naman talaga lahat. Especially kapag mapera ka. Kasi if ever, totoong involved si Cabral, do you think walang million yan? Meron yan. Diba? And yan yung isa sa reason kung bakit nagdududa yung mga kababayan natin up until now. Yung iba nga, parang hinihiling nila na may public viewing daw. So, ewan ko lang kung maibibigay sa atin yan, yung public viewing na yan. Gusto nila makita yung mukha na si Cabral daw ba talaga. Diba? May mga nagsasabi naman na parang madidisrespect daw yung dead. Mga kababayan din naman natin, yung mga galit din. Parang wala na silang paki dyan. Sa kanila lang. Ipakita nyo kung gusto nyo mawala yung duda ng mga kababayan natin. Diba? So, yeah, maglalaro talaga yan sa isipan natin. Especially like that, parang siya na sana yung susi, diba? Na parang
Siguro ibahin ng government, like for example, talaga, mga susi yung mga tao na yan. Malaki yung role nila sa investigation na yan. Dapat damputin na lang nila agad, Like, i-hold na lang nila. Para hindi na mapunta sa kung saan-saan yan. Diba? Baka iligpit ng kalaban yan. Baka maglayas yan. Diba? Dapat i-hold na lang para hindi din masayang ba? Kasi mga ganitong usapin, sobrang laki sana ng role niya. Tapos biglang nawala. 'Di ba? So napuputol ngayon yung patutunguhan sana ng investigasyon. Yung sa laptop, yung mga nakikita doon. Syempre, kahit sabihin natin na may makita silang mga evidence doon, syempre, aanuhin pa rin yan ng mga kalaban na kasi hindi kami maniniwala dyan. Kasi parang si Cabral lang yung makakapagpatunay yan eh. Hindi ka? Yung iba, mga kalaban, sasabihin nila, gawa-gawa nyo lang yung mga evidence na yan. Nilagay nyo lang yung mga pangalan namin dyan sa mga nakuha nyong gamit kay Cabral. Pwede nilang sabihin yung ganyan. Di ba? Isipin nyo, ganyan ka-importante si Cabral. Yung si Bunuan, sobrang importante din na tao na yun. Tapos pinayagan lang na lumipad. Di ba? So, alam nyo yung marami tayong nasasayang. Sasabihin naman nila na, sasabihin nila na, wala pang mga order whatsoever, so may rights pa yung mga yan. Di ba? Hindi pwedeng i-hold, may rights pa yung mga yan, pwede pang lumipad. Pero bakit yung mga simpleng kababayan natin, kapag dumadaan sa immigration, pinagdududahan lang ng walang 100% di ba? Hindi 100% sure na may something talaga. Ba't ino-offload nila? Ba't hindi nila pinapalipad? Pero itong mga taong to, ba't nakakalipad? Kahit na pinagdududahan na sila. Involved na sila mismo sa problema ng bansa natin. Diba, alam niyo yung ganyan, yung grabe ka unfair. Kababayan natin, magbabakasyon ka kapag kaka-resign mo lang sa trabaho mo, offload ka agad. Diba? Kasi baka daw magtiinti ka doon. Pero itong mga kumag na to na involved sa mga ganitong kalaking skandal, pinapalipad kasi may rights pa daw sila. Like what the heck, 'di ba? Sila yung sila yung capable na magtago doon sa ibang bansa eh. Kaya nga si Harry Roque nandun sa ibang bansa. 'Di ba? Si Pulong lilipad na sana 'yon, buto hindi natuloy. Alam niyo yung ganyan. Si Tevez nakalipad. Yun yung problema din talaga sa bansa natin. Sobrang nahihirapan yung government natin siguro na na gawing pantay yung ordinary Filipino dito sa mga maperang mga kurakot na to. Di ba? Like, kapag ordinary Filipino lang, kahit duda lang, di ba? Offload, hindi ka makakalipad. Pero kapag nadadawit na, porket mapera, makakalipad kasi may rights. Di ba? Like, what the heck, man? Isipin nyo na lang yun. Anyways, that's it. Merry Christmas. So, yeah. That's it. So, Kaalam PH, supportan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, Philippine Noisy. Like, comment, share, subscribe. Philippine Noisy is out.